What is up mga kalapatids? Master Trekilop here, nagbabalik para sa isa na namang malupit na kalapati vlogs. And for today's video mga dre, napakaaga nating pumasyal dito sa ating loop mga dre. So, meron na naman tayong pag-uusapan. Meron na naman ako naisip na isang makabuluhang usapan no mga dre. At ito na nga yung topic natin mga dre. Alright. So bago natin simulan yung topic na yan, yung usapin na yan, asikasuhin muna natin yung mga kalapati nating off color na walang bitaw. Itong isa naiinis ako dito eh. Naiinis ako sa kalapatin to eh. Nagigigil na ako eh. Pangalawang pares niya na yan. At parang pang-tatlong subok niya na yata yun, yung itlog niya na. Ayan, buti na lang iniwanan niya na yung itlog niya dahil nagigigil ako eh. Ayun, ang babalik. Lilimliman pa yata niya. Pag mo nalimliman niyan, buisit ka. Malinaw na naman, oh. Ayun, oh. Pangalawang pares niya na yan. Alam niyo guys, pag ginagawa yung favorite yung isang kalapate, parang lalo pang parang lalo pang ayaw mag-perform. Halimbawa, pliers siya. Ayan, pliers. Pag may paborito ka dyan, kung sino yung paborito mo, ayaw mag-perform ng maayos. Ngayon sa mga breeder naman, kung sino yung kung sino yung paborito mo, ayaw mag-breed ng maayos. Kagaya nito. Ito, dati ko paborito to eh. Lalo na to, paborito ko to kasi medyo mahal yung bili ko dito. Ngayon, nung tinanggal ko yung pakialam ko sa kanya, hindi ko na siya paborito. Doon na siya nag-breed ng maayos. Kaya itong kalapati na to, wag na natin gawing favorite yan. Tanggalin na natin yung pakialam natin dyan para hindi mag-breed. Ito yung paborito ko rin to dati. Hanggang ngayon, paborito ko po rin to. At dahil paborito ko siya, ayun, ayaw pa rin mag-breed na maayos ang anak puta. So, yun, ito, paborito ko rin to dati, mga Andre. Tapos, nung nawala yung pakialam ko sa kanya, ayun, nakapag-breed na isa. Andito, isa sa pinakamasipag na kalapati ko. Na flyers ko. Saan ba yun? Ito yung naging anak ko. Yan. Partida. Ito unknown. Tapos ito stichial bout. Pero antindi. Pero syempre para mas malupit, paliparin natin yung mga yan. Paliparin natin. So ituloy lang natin yung usapan. Dun sa naisip kong topic, and then pagpalipad na tayo mga dre. Siyempre, papatoka muna tayo ng konti. Sa mga flyers, papatoka tayo ng konti para may laman yung tiyan nila. Tapos, ito. Patokain din natin to. Itong mga walang bitaw sa breeding. Hype na yan. Today, pag-uusapan natin yung isang usapin na madalas tanungin ng mga pigeon lovers and racers dyan. Bakit nga ba hindi nakakauwi ang mga kalapate galing sa karera? Kung interesado ka, stay tuned dahil dito sa video na to ay bibigyan ko kayo ng ideya na swak sa mga kabataan ngayon. Let's go! Alam nyo mga kalapogi, hindi na biro ang nakasanayan nating pag-uwi ng mga kalapate mula sa karera. Dati, kahit ilang kilometro pa ang layo, nakakauwi pa rin sila, di ba? Pero ngayon ay parang may magic na nagbabawol sa kanila. So bakit nga ba nangyayari to? Una, malaking factor. Dito ang linyada, kondisyon, training at motivation na umuwi. Kung hindi talaga proven ang strain at bloodline ng kalapate sa pang long distance at ang kanilang homing capabilities, hindi talaga ito makakauwi, lalo na kung talagang pangmalayuan ang bitaw ng mga kalapate. Tandaan na kahit na-cut off na ang kalapate or hindi nakauwi sa loob ng 24 oras, basta makauwi ang kalapate ay counted yan sa ating topic. Kung maganda naman ang linyada ng kalapate, pero hindi na sa top condition ng kalapate ay malamang na hindi rin ito makauwi. Kung may kuto ang kalapate, nakaka-damage ito sa balahibo ng ibon at nakakairita din sa katawan nila. Kung may bulati naman, ay for sure, kahit pakainin mo sila ng pagkain na mayaman sa sustansya, ay hindi nila maa-absorb ang lahat ng yan.
dahil may kahati sila sa nutrisyon na nasa loob ng tiyan nila. Ang matindi pa niyan ay kapag araw na ng basketing ay hindi mo na-examine ang kondisyon ng ibon at naisakay mo sila sa truck nang may sakit o wala sa kondisyon, aray ko! Sa opisyal na schedule ng training club, may mga lap na napakalayo ng agwat sa isa't isa. Kaya naman minsan, yung ibang fancier ay nagsasagawa ng sarili nilang training para mapalapit yung gap between two lapses. For example, ang first lap ay sa Agoo, La Union at ang second lap ay sa San Juan, La Union. Ang air distance nito ay 38 kilometers. Sa sitwasyon ng mga ibon, kapag pinakawalan mo sa Agoo yung kalapate ay magpapaikot-ikot ito at magsisilbing viewing na iyon para sa kanila at sapat na para maging pamilyar sa paligid ng lugar at makapag-store ng data sa kanilang utak. Pero kung hindi naman ganon kalawak ang radius ng pag-ikot ng kalapate mo sa area ng first lap, hindi ito makakaroon ng sapat na viewing para sa susunod na area ng lap. Kaya yung ibang mga masisipag na fanciers ay nagmi-mid-toss para mahati ang distance ng susunod na lap. Kaya kahit gaano pa sila katindi, minsan naliligaw na lang sila sa himpapawid at hindi na nakakabalik sa'yo. Pangalawa, yung stress at dami ng predators. Sa araw-araw na buhay ng kalapate natin, maraming pwedeng sumalakay sa kanila. Mga agila, lawin o falcon na mas malakas pa. At pati nga mga tao na hindi maganda ang intensyon. Alam nyo na to mga dre, yung mga boy dagit at boy lambat. Pero hindi lang ito ang dahilan. May mga bagong factors din na pwedeng magpahirap sa pag-uwi ng kalapate. Gaya ng pagbabago ng klima at pagbabago ng orientation ng mga lugar-lugar mga dre. Kaya naman mga kalapogi, ang lesson dito, hindi lang natin sila pinapalipad, binibigyan din natin sila ng proper care, environment at tamang training. Kasi kahit gaano pa sila kagaling, katindi, kabangis, kaangas, kung hindi natin aalagaan, mawawala sila sa landas at hindi na makakabalik. And additional mga dre, minsan may mga kalapate talaga na nasisiraan ng bait or nasusobrahan sa vitamins kaya naman nakaka-apekto sa utak nila. At minsan pag lumipad sila galing sa malayong lugar ay sila na mismo yung nagdi-decide na tumira na lang sa lugar na kung saan man sila maligaw. Kaya ang ending, kung maligaw sila, mas pipiliin na lang nila na doon tumira at doon mag-survive. So, andito naman yung ating special pick mga dre. Ayun o. Magpatuka na tayo sa ating special pick. Ganda o. So, bali dito sa tatlong nasa baba, ayan, nilagyan ko ng takip para hindi maiputan. Ayan nga, oh. May mga iput-iput nga para hindi madumihan yung pinagkakainan nila. Ayan. DIY lang tayo dito sa ating loob, mga dre. Kumakain yung mga walang bitaw, oh. Puking ina, oh. Parang ayaw pa nila kumain, mga kalapatins. Hindi sila sanay kumain ng ganito kaaga. Ayun o. Kung ayaw nyo kumain, ipapakain ko kayo dito. Ayun o. Kainin mo nga sila. So, iwanan muna natin sila. I-ready ko lang yung bike. Kasi magbabike lang ako, magpapalipad ako. Ayan, first time ko silang itotos. Pero dyan lang sa malapit. Mga dre. So tara, let's go. So ito na yung mga palilipa rin natin kalapate mga dre. Ayan. Puro mga off color yan, mga tropa pits. Ayan, so ito yung bike na gagamitin. So hindi ko siya malalagay dito kasi may nakalagay na. Didiretso ako ng palengke. Pagkatapos ko magpalipad, didiretso akong palengke. Mga dre, didiskarte ako na lang. Pero siyempre, isasama ko kayo sa pagpapalipad para ma-videohan natin to. Let's go! Okay guys, nandito na tayo sa site mga dre. Ayan, may bakanteng lote rito.
Medyo open space. Medyo lang, medyo. Ayan. So, tutok pa yung araw sa atin, oh. Ayan, tutok. Nakaharap yung araw. So, tara, paliparin na natin to. Baka paliparin pa ng iba, mga ropa pips. Ayan, may dumadaan lang. Na tricycle. Pero, game na to. Game na to, game na to, game na to. Uy, nagiwalay pa. Ayan, oh. Alright. Lupet mga tropa. Ayun sila, oh. Taas, oh. Oh, zoom out natin. Lupet. Sarap pagpalipad, no? 4 dapat yan eh. Kaso napeng-peng yung isa eh. Nasaan na sila? Ay, silo ko. Nasaan na? Hindi ko na sila makita, nakakasilaw. Wala na. Hindi na makita. Okay, bye-bye.